Wonderboy Carlames Martin nagparamdam pala kay ni Timbua Pilipos. Ayon sa kumakalat na sparring ni Wonderboy, nagparamdam ito kay Pilipos. Nakalagay kasi sa caption mga tol, ngiwi tumbwa. Kung papalag si Wonderboy kay Pilipos, magandang laban ito mga tol. Kasi subok na itong si Pilipos, tumagal siya kay Jandrel Casimero at umabot sa desisyon. Kaya maganda kung maikasa ito ni Sean Gibbons para masubukan si Wonderboy. Kailangan ni Wonderboy mapalaban sa matitigas din para masubukan ng kalidad bago lumaban sa champion. Kasama naman si Pilipos sa top 10 ranking kaya may makukuha pa rin si Wonderboy. Pero paano kung matalo si Wonderboy laban kay Pilipos? Siyempre mga tol, maapektuhan ang ranking ni Wonderboy. Sa ngayon, number 2 sa WBO. Kung matalo si Wonderboy, pwedeng bababa ito sa ranking. Sayang naman ang pagkakataon ni Wonderboy, malapit na sa world title fight. Kung ibabakante ni Naoya Inoue ang belt, malamang mapapalaban na si Wonderboy sa bakanteng titulo. Base dito sa pinapakit ng sparring ni Wonderboy, magaling din itong nakalaban niya dito. Tinatimingan lang niya si Wonderboy at hindi masyadong nape-pressure. Okay mga tol, sa ibang banda, paano raw kung si Casimero ang tumama kay Naoya Inoue? Matatandaan bumagsak si Inoue laban kay Luis Nery. Tinamaan ng left hook si Inoue at bumagsak. Paano raw kung si Jandrel Casimero na ang tumama kay Inoue? Baka raw kasi hindi nababangon si Inoue at matutulog na. Katulad daw sa nangyari kay Saul Sanchez. Pero hindi naman natulog si Saul Sanchez mga tol. Bumagsak si Saul Sanchez pero nakabangon din siya. Nakabangon si Sanchez, tinuloy ang laban hanggang inawat ng referee. Magkaiba kasi yung knockdown saka knockout talaga. Kapag sinabing knockout talaga, hindi na yan nakabangon. Katulad kay Ricky Houghton. Kapag tinamaan ng solid, hindi na makakabangon. Pero sa lahat ng laban ni Casimero mula kay Zolani Tete, Duc Maica at Saul Sanchez, lahat po yan inawat ng referee. Laban ni Casimero kay Zolani Tete, bumagsak ng 2 beses si Tete pero nakabangon, nakarecover. Hanggang binugbog ni Casimero at inawat ng referee. Pagdating naman kay Duc Maica, bumagsak si Maica pero nakabangon, nakarecover. Binugbog ulit ni Casimero yon hanggang inawat ng referee. Tinamaan ng uppercut si Duc Maica, muntik nang lumipad ang panga. Pagdating naman kay Ryu Akaho, nag-inarte at umayaw sa laban. Kalaunan, dineklara itong knockout win para kay Casimero. Sa huling panalo ni Casimero via TKO kontra Saul Sanchez. Ganon din po ang nangyari. Bumagsak si Saul Sanchez, nakarecover, nakabangon at lumaban ulit. Binugbog ni Casimero hanggang inawat na ng referee. So sa lahat ng TKO win ni Casimero mula kay Zolani Tete, lahat po yan inawat ng referee. So kung matamaan ni Casimero si Naoya Inoue, pwedeng babagsak si Inoue pero tingin ko makaka-recover. Sa tingin ko kakayanin din ni Inoue makarecover kung tamaan ni Casimero. Matatandaan yung suntok ni Donaire noon kay Inoue, tinamaan ng matinding left hook. Hindi bumagsak si Inoue pero nabasag ang kanyang eye socket. Kahit nabasagan na ng eye socket si Inoue, hindi pa rin siya umayaw sa laban. Tinapos ang laban hanggang sukdulang 12 rounds. Kaya sayang mga tol, hindi na natin makita si Inoue at Casimero. Hindi na natin makita kung sino ang matutulog sa kanilang dalawa.